Nahuhumaling ang mga mata ni Miko habang nakatitig sa maamong mukha ng kanyang asawa. Muli ay bumaba ang kanyang malambot na labi sa mga labi nito. Matagal silang nagpalitan ng mga maiinit na halik. Kahit pa gustong-gusto niyang tumutol, ay hindi niya magawa. Dahil aaminin niyang, sarap na sarap siya sa ginagawa nito sa kanya. Hindi na niya kayang pigilan ang sarili. Kapwa napatigil silang dalawa sa kanilang pagpapakasarap. Nang marinig ang ringtone ng cellphone ni Jillian, na kanina lang din binalik ni Miko sa kanya. Parang natuuan siya nang makita mula sa screen monitor ng cellphone niya ang pangalan ni Neil na tumatawag sa kanya. Agad siyang napabalikwas ng bangon at takmang kukunin na niya ang kanyang cellphone na nakapatong sa bedside table ng kama nang inunahan siya ni Miko. Parang papatay ng tao ang mga titig nito. Wala man lang itong pakialam sa katawan habang nakaharap sa kanya. Mabilis na hinatak ni Jillian ang kumot upang itakip yon sa sariling katawan at bumaba ng kama. Lumapit siya sa asawa upang kunin ang kanyang cellphone. "Give me my phone!" Inis niyang sigaw kay Miko. Ngunit sa halip na ibigay nito sa kanya ang cellphone, galit pa nitong hinagis yon sa fiberglass wall, dahilan upang magkapira-piraso ito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na sisirain ng lalaki ang telepono niya. Marami pa sila mga pictures ni Neil doon na magkasama na nasa memory mismo ng phone, nakasave. Galit niyang sinugod si Miko at pinagahampas ang katawan. "How dare you? Bakit mo sinira ang cellphone ko? I hate you!" Parang iiyak siya sa sobrang inis habang sinasabi yon kay Miko. "Bibilhan na lang kita ng bagong phone mo. Ayoko lang na may komunikasyon pa kayo ng ex-boyfriend mo dahil pagmamay-ari na kita." "Asawa mo lang ako sa papel. Pagmamay-ari mo ang katawan ko, ang bawat hangin na nalalanghap ko. Ngunit kailanman, hindi mo makukuha ang puso ko." Pakiramdam ni Miko ay parang biglang sinaksak ang puso niya dahil sa mga masakit na salita na binitawan ng kanyang asawa. Gustong kumawala ng mga luha niya, ngunit agad niyang pinigilan niyon. Nanlilisik sa galit ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung anong gagawin niya sa babaeng asawa. Wala sa katinoan na sinugod niya ang labi nito at pinarusahan ng halik. Parang iiyak si Jillian habang tinutulak si Miko. Ramdam na niya ang pamamaga ng mga labi niya hanggang sa naubusan na siya ng hangin at saka pa lang siya nito binitawan. Akmang sasampalin na niya ito nang bigla nitong ginapos ang dalawa niyang kamay at hinagis siya sa kama. Hindi pa siya nakahuma nang agad siya nitong pinadapa habang ang kanyang mga kamay ay ginapos nito sa likuran niya. "Ito naman ang gusto mo, di ba? Natratuhin kita na parang halimaw. My sweet angel, gusto kong iparamdam sa'yo kung gaano ako kahalimaw sa kama hanggang sa wala ka nang maalala kundi ako lang." "Miko!" Sambit niya ngunit muling tinakpan ng mga labi nito ang labi niya. "I haven't started yet, sweet angel." Jillian was even more nervous because of what Miko said. There's still a trace of annoyance in his voice. Still, she was frustrated because she couldn't hang on to anything and instead to let him do it. Nagising si Jillian na masakit ang buong katawan. Kahit ang bumangon man lang ay hindi pa niya magawa. Talagang ipinirana sa kanya ni Miko kung gaano ito kahalimaw pagdating sa kama. Tama nga naman, parang matatanggal na ang kaluluwa niya kahapon dahil sa sobrang sarap na parusa sa kanya ng asawa. "Good morning, my sweet angel." Matamis ang mga ngiti ni Miko habang nakatunghay sa kanya. Siniil pa siya nito ng matamis na halik sa labi bago umupo sa gilid ng kama katabi niya. "Come, breakfast is ready." Sabi abot ng kamay niya upang tulungan siya sa pagbangon. Subalit tinatamad siyang iunat ang kanyang mga kamay. Sobrang sakit talaga ng katawan niya. Naiinis niyang tinapunan ng tingin ng lalaking asawa. Kasalanan kasi nito kung bakit parang lantang gulay ang pakiramdam niya ngayon. Ilang beses kasi siyang inangkin nito bago pinakawalan. "Ayoko, masakit ang katawan ko." Tinatamad niyang sagot sa binata. Saka tinalikuran nito at nagtalokbong ng kumot. Pilyong umiti si Miko. Naalala na naman niya ang ginawa niya sa asawa. Hindi niya talaga ito tinigilan hanggang hating gabi. Halos namamalat na ang boses nito sa paulit-ulit na pagsigaw ng pangalan niya. Pilit niyang hinila ang kumot nito. "Miko, ano ba? Masama ang pakiramdam ko." Naiirita na wika niya sa asawa habang nakatulukbong ng kumot. Halata pa rin sa boses niya na tinatamad talaga siyang bumangon. Ilang sandali pa'y nakaramdam siya na parang ihi. Napangiwi siya habang pinipilit ang sarili na bumangon. "Naiihi ako."
Sambit niya sabay kapit sa braso ni Miko upang makabangon siya. I'm done. Parang bata na sagot niya sa lalaking asawa. Agad din siyang binuhat nitong muli at nilublog sa loob ng bathtub na may maligamgam na tubig upang mabawasan ang pananakit ng kanyang katawan. Minasahe siya nito mula ulo hanggang likod, kaya guminhawa ang kanyang pakiramdam. Akin na yan. Nahihiyang wika niya nang makita ang body wash sa kamay ni Miko. Ngunit hindi nito binigay sa kanya iyon. No, I will bath you. Huwag ka nang mahiya dahil asawa mo ko at ilang beses ko nang hinipo yan. Pamimilit nito, sabay sulyap sa kanyang harapan. Wala na siyang magawa kundi hayaan si Miko na paliguan siya. Wala kasi siya sa mood upang makipagbangayan dito. Lalo pat siya naman ang laging talo. Baka mamaya, hindi lang ito ang abutin niya kapag ginalit pa niya ang asawa. Habang nakafocus ito sa paglalagay ng body wash sa katawan niya, ay hindi niya maiwasan na titigan ang gwapong mukha nito. Hindi naman nakaligtas kay Miko ang mga titig niya. Kaya siya nitong initian ng napakatamis. Lumabas pa ang malalim na dimple nito na siyang pinakagusto niyang tignan sa asawa. Nawawala kasi ang kademonyohan sa mukha nito kapag nakangiti sa kanya. Wife, baka matunaw na ako niyan sa kakatitig mo. Pilyo nitong wika sa kanya habang nilalagyan ng sabon ng kanyang katawan. Agad naman siyang pinamulahan ng mukha. Ibinaling na lang niya ang kanyang atensyon sa pagkuskus ng body scrub nito sa kanyang katawan. Biglang tumigil si Jillian sa kanyang ginagawa nang hawakan ni Miko ang mga kamay niya na bumaba sa dibdib nito. Umangat siya ng tingin at nakita niya itong nakapikit. Waring pinipigilan ng sarili na halikan siya. Wife, itigil mo na yan. Baka hindi ko makontrol ang sarili ko at dagdagan ko na naman ang parusa mo. Garalgal ang boses nito. Halatang panay pa ang lunok ng laway upang luminaw ang boses. Mabilis namang kinuha ni Jillian ang kamay niya at hinayaan ng sarili na paliguan si Miko. Nang makabalik si Miko sa tamang wisyo niya, agad na niyang binanlawan ng asawa at pinatuyo ang katawan nito sa pamamagitan ng tuwalya. Muli ay binuhat niya ito papasok ng kanilang dressing room. Kumuha siya ng damit ni Jillian na nakatupi mula sa cabinet at pinasuot yon sa kanya. Pagkatapos ay kinuha niya ang hairdryer upang patuyuin ang buhok nito. Inaamin ni Jillian na nagustuhan niyang bahaging ito ng pag-uugali ni Miko. Kung hindi niya lang ito kilala, siguro'y masasabi niyang perfect husband na ito para sa kanya. Ngunit alam niyang pinakasalan lamang siya nito dahil sa paghihigante. At ayaw niyang pati ang damdamin niya ay gagamitin na rin ito upang tuluyan itong magtagumpay sa paghihigante kay Neil. Ako na, kaya ko nang maglakad. Biglang wika niya kay Miko. Nangakman na naman siya nitong bubuhatin. Tapos na ito sa pagbibihis at pagsuklay ng buhok niya. Are you sure? Kung gusto mo, dito na ako magdadala ng pagkain. Malambing nitong wika sa kanya habang nakayakap sa likuran niya nang tumayo na silang dalawa. Naiinis siya sa sarili dahil hindi niya kayang tumutol kapag naglalambing na ito sa kanya. Kapag sinusumpong lang naman siya ng tantrums niya, nagkakaroon siya ng lakas ng loob upang lumaban sa lalaking to. Ngunit kapag naglalambing ito sa kanya, pakiramdam niya ay nasa heaven siya dahil lutang na lutang siya sa mga halik at yakap nito sa kanya. Naipilig niya ang ulo at binalingan ng asawa. Yeah, kaya ko na. Tipid niyang sagot sa lalaki. Nakakapit pa rin ang isang kamay nito sa kanyang bewang habang naglalakad sila palabas ng kanilang silid. Ganoon na lang ang pagdilim ng anyo ni Miko nang makita niya ang kapatid na halos maubos ng lantakan ng pagkain na kanyang niluto na para sana sa kanyang asawa nang makababa na sila. Wala siyang ideya na magbabakasyon ng mga ito sa Pilipinas. Hindi man lang niya napaghandaan ang kakulitan ng mga ito. Tumigil naman lahat ng mga kapatid niya sa pagkain nang lumingon sa kanya. Sabay-sabay silang napaawang ang labi habang nakatingin sa kanilang kuya. Hindi sila makapaniwala na darating ang araw na ito na magkakaroon ito ng babae sa buhay niya. Kuya! Tili ni Missy, ang kakambal ni Miko, habang papalapit ito at yumakap kaagad sa kanya. Nang makita naman ni Miko ang ayos ng kapatid, na halos labas na ang pisngi ng puwet nito dahil sa sobrang iksing short, agad niya itong sinigawan. Missy, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang magsusuot ng ganyan kung ayaw mong lokohin ka ng mga lalaki? Nagmamaktol si Missy na sumagot sa kuya niya. Kuya naman, kaya yan ang rason kung bakit ayokong umuwi dito eh. Kung hindi lang dahil sa mga kapatid ko na gustong-gustong magbakasyon dito, hindi pa ako uuwi. Masyado ka kasing pakaalamero sa buhay ko. Missy,
Sigaw niya sa kapatid at mas lalo ng malakas ang sigaw niya ngayon dahil galit na galit siya sa paraan ng pagsagot nito sa kanya. Wala namang masama sa suot niya. Hindi porket nakasuot siya ng ganyan, papayag na siyang lukohin siya ng mga lalaki. May sariling isip na yung kapatid mo. Napaawang ang labi ni Miko dahil sa pagsagot ng kanyang asawa. Kung kanina nagagalit siya kapag si Missy ang sumasagot sa kanya, ngayon ay hindi niya magawang magalit, lalo pat asawa niyang nagsasabi nun sa kanya. Tuluyan na ba akong magiging under sa asawa ko? Kinakabahan na tanong ni Miko sa sarili. Tuwang-tuwa na pumalakpak si Missy dahil sa wakas, may ate na siyang magtatanggol sa kanya. Yay! Ate nga kita! I like you, ate. Tumabi ka nga, kuya. Sabay tulak sa kuya niya at gigil na yumakap kay Jillian. Nagkasalubong naman ang kilay ni Miko dahil sa inasal ng kambal niya. Maya-maya ay nakita niyang lumingon ito sa kanya. Kuya, siya na ba ang sinasabi ni Kuya Noah na asawa mo? Excited nitong tanong sa kanya. Binalingan niya si Noah na ngayon ay nakatayo sa labas ng pintuan. Nakamot ni Noah ang ulo niya dahil sa matalim na titig ng boss niya. Kahit kailan talaga, pahamak si Ma'am Missy. Usal niya sa sarili bago sumagot sa kanyang boss. Kasi boss, nagsindo ko sila kanina sa airport. Gusto ni Ma'am Missy na dito na lang dumiretso sa bagong bahay niyo ng asawa mo. Nasabi ko kasi na nag-asawa ka na. Pag-amin nito sa pagiging tsismoso niya. Wow, kuya, sa wakas. Matitikman ko na rin ang masasarap na luto mo araw-araw. Kasi nga 'di ba, nagluluto ka lang naman sa mga taong mahalaga sa buhay mo. Ngayon, masasarap lahat ng niluto mo. Ibig sabihin, mahal mo. Hindi na natapos pa ni Mika ang sasabihin. Ang pinakamakulit sa kanilang quadruplets. Ang gusto pa sana niyang sabihin, nang mabilis na nilagyan ni Miko ng beefsteak ang bunganga nito. Don't talk when your mouth is full. Sinimangutan na lang niya ang kanyang kuya. Kanina'y hindi naman full ang bunganga niya. Itong kuya lang naman niya ang naglagay. Napuno ng malakas na tawanan ng buong dining nang makita nila ang mukha ni Mika na hindi maipinta at hirap na hirap sa pagnguya ng beefsteak na pinalamon ng kanyang kuya sa bunganga niya. Kahit si Jillian, ngayon lang din nakita ni Miko kung paano ngumiti. Mas lalong lumalim ang nararamdaman niya dahil sa kakaibang ganda nito kapag tumawa. Mula sa teras sa labas ng kanilang silid, nagngingit-ngit ang kalooban ni Miko habang tinitignan ng kanyang kapatid na hila-hila si Jillian papunta sa dalampasigan. Isang two-piece na swimsuit, nakita na ang singit. Ang pinasuot niya kay Jillian na alam naman itong isa sa pinakaayaw niya. Puro kasi rash guard at two-piece na may kasamang palda short ang binili niya na swimsuit para sa kanyang asawa. Ayaw niya kasing makikita ng mga bodyguard nito ang singit niya kapag nililigo sila. Gusto niya, siya lang makakakita nun. Ngunit ang tigas ulo niyang kambal, ang sarap talagang tirisin sa ulo. Dahil two-piece pa nakita ang singit ang pinasuot nito, na alam naman niyang nagustuhan na rin ni Jillian suotin. Katulad ng kapatid niya, liberated na rin magsuot ng damit ng kanyang asawa. Gayunpaman, nareserba pa rin ito ang sarili sa lalaki na kanyang pakakasalan. At siya yun. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi dahil siya ang unang lalaki sa buhay ng kanyang asawa. Ngunit agad namang napalis nang mapansin niya ang kanyang mga bodyguard na nakaawang ang labi habang nakatingin sa mapuputing hita ng kanyang asawa. Mabilis siya bumaba ng mansyon na naka-swimming trunks dahil plano na niyang samahan ng asawa niya sakaling maligo ito. Galit niya ang tinawag si Noah habang nakikipagkwentuhan sa iba pang mga bodyguards. Noah, lumapit ka nga rito. Kunot noong lumapit naman si Noah sa kanyang boss na halata niyang naiinis. Bakit boss? Paalisin mo nga yung mga tauhan mo. Ilipat mo sila sa harapan ng bahay. Ang iba naman pabalikin mo doon sa Isla Promesa. Baka may bumalik doon ng mga kalaban. Doon sila magmanman sa paligid. Pero boss, ang dami na nila doon sa harapan. Paano kung may mga kalaban dito sa likuran? Katulad ng nangyari sa Isla Promesa na nahuli natin sa likuran ng mansyon ang mga tauhan ni Jake. Mahabang paliwanag ni Noah sa boss niya. Problema mo na yun. Basta ayoko nang nandito sila kapag nasa tabing dagat ang asawa ko. Halata ni Noah ang stress sa mukha ng kanyang boss habang kinakausap siya. Panay ang kamot niya sa batok habang naglalakad pabalik sa kanyang mga tauhan. Minsan ay naisip niya, mas sobra pa ang ugali ni Miko kaysa sa dating boss niya na ama nito. Hay, ang hirap talaga kapag ang lalaki pihikan sa babae. Kapag na in love, hindi maintindihan. Bulong ni Noah sa sarili at inalis nila ang mga tauhan niya sa likuran ng mansyon.
Bakit naman Boss Noah? Tanong ng mga ito nang ilipat na sila ng pwesto. Kasalanan nyo kasi yan. Hindi kayo makatiis na tignan ang binti ng asawa niya. Kaya sa susunod, kahit pa nakaswimsuit si Ma'am Jillian, huwag nyo nang titignan kung ayaw nyo matanggal sa trabaho. Sabay na nagkamot ng ulo ang mga bodyguard na pumunta na lang sa harapan ng mansyon. Samantala si Miko, kanina pa stress sa asawa niya, habang masayang nakikipagkwentuhan ito kay Missy sa dalampasigan. Gustong-gusto na talaga niyang palitan ng suot nito. Ayaw niya lang na mag-away na naman sila. Mainit ang ulo niya, lalo pat wala siyang pagbuntunan ng galit. Kapag pagalitan naman niya si Missy, ang asawa naman niya magagalit sa kanya. Yumuko siya at nilaro-laro ang sigarilyo sa kamay niya na hindi pa nasindihan. Hinanap niya ang lighter na nakaipit sa baywang ng kanyang swimming trunks at umupo malapit sa bato. Sinindihan niya ito at hinit-hit upang magtanggal ng stress niya. Akmang sa pangalawang hitit niya, nagtaka siya na biglang nawala ang sigarilyo sa kamay niya. Kinuha na pala ng kanyang asawa. Nang makita niyang hihititin na ng asawa ang sigarilyo niya, mabilis niya itong kinuha at inapakan. Bakit mo inapakan? Gulat na tanong ni Jillian. Hindi bagay sa iyong paghitit ng sigarilyo. Naiirita niyang sagot sa asawa. You mean, ang pagsisigarilyo nababagay lang sa'yo? Hindi siya makapagsalita sa sagot nito sa kanya. Look, sweetheart. Ayoko lang na makita kang nagsisigarilyo, okay? Maliban sa kababae mong tao, masama yan sa kalusugan mo. Tinaasan siya ng kilay ng asawa bago nagsalita. That's what I'd like to tell you. I don't want to see you smoking. Agad na siya nitong tinalikuran at mabilis na bumalik sa kinaroroonan ni Missy. Nakaawang ang mga labi niya habang nakatingin sa papalayong asawa. Hindi niya alam kung bakit nakakaramdam ng kilig ang puso niya nang dahil pinagbawalan siya nitong magsigarilyo. Ibig sabihin ay concerned din ito sa kanya. Kuya, hiramin ko ang jet ski mo. Sigaw ni Mika sa kanya upang manumbalik siya sa kanyang sistema. Lahat kasi ng mga jet ski ng kapatid niya ay naiwan doon sa isla dahil doon sila lagi nagbabakasyon. Kaya Isla Promesa ang pinangalan niya doon dahil nalaman niya mula kay James at dating tao ng papa niya na doon tumagal ang daddy niya noon habang naghihintay sa pagbabalik ng mommy niya. Ang islang iyon din ang saksi sa pagmamahalan ng kanyang mga magulang. Kaya yun din ang dahilan kung bakit bumili din siya ng mansyon na ito sa kabilang isla. Nagbabakasakali siya makabuo sila ng magandang alaala ng asawa niya rito. Kuya! Narinig niyang muli sigaw ni Missy, kaya lumapit na siya rito. Sumakay na lang kayo sa motorboat. Kukunin natin ang jet ski niyo sa kabilang isla. Sagot niya sa kapatid, dahilan upang maghiyawan ng mga ito. Excited namang tinawag ni Missy ang kanyang mga kapatid. Kayong apat, Mika, Mela, hali kayo, mag-island hopping tayo. Mabilis namang tumakbo ang lahat at tumakyat sa motorboat. Lihim na napangiti si Jillian habang nakatingin sa mga kapatid ng kanyang asawa. Ngayon niya lang napansin na quadruplets pala ang mga ito dahil halos magkakamukha ang mga ito. Tansya niya ay nasa 14 years old na ang mga ito at halos hindi magkalayo ang kanilang mga height. Si Mela naman, napansin niyang hindi ito masyadong nagsasalita at parang may sariling mundo. 12 years old na raw ito pero lagi lang daw itong nagmumukmok sa kanyang silid at walang ibang ginawa kundi humarap sa computer. Nakwento na ni Missy sa kanya kanina na special child si Mela. Dahil kinuha lang siya sa tiya ng mommy niya na nag-aagaw buhay noon. Kaya lumaki sila sa sinapupunan ng ibang ina. Gayunpaman, mahal na mahal siya ng kanyang kuya Miko. Daddy nga raw ang tawag nito sa kanilang kuya dahil kamukha daw ito ng kanilang ama. Napangiwi si Jillian nang biglang hatakin ni Missy ang kamay niya. Halika na ate, sama tayo sa kanila. Tuwang-tuwa na wika nito sa kanya. Ngunit nakaisang hakbang pa lang siya nang may mga kamay na pumigil sa bewang niya. Dito ka sumama sa akin. Wika ni Miko sa kanya. Dahilan upang magmaktol si Missy nang marinig niya ito. Kuya naman, ipahiram mo naman si ate. Ang dami ko pang gustong ikwento sa kanya. Mahaba ang nguso ni Missy habang nakikipag-usap sa kuya niya. No, sa akin siya sasama. Sumabay ka na doon sa kanila. Walang nagawa si Missy kundi ang mag-isang sumampa sa motorboat kasama ng mga kapatid niya. Muli niyang binalingan ng kanyang asawa. At maingat naman itong pinaangka sa likod niya nang makasakay na siya sa kanyang jet ski. Humawa ka sa baywang ko. Utos niya sa asawa bago pinasabad ang jet ski. Agad namang napahiyaw si Jillian sa sobrang gulat dahil sa ginawa nito. Kaya napayakap siya ng mahigpit sa likuran ng asawa. Lihim namang natuwa si Miko
Talagang sinadya niya iyon upang yumakap ang asawa niya sa kanya. Ang hindi nila inaasahan, meron palang naghihintay na kalaban sa kabilang isla. Hindi papayag si Neil Jake Villarosa na ang totoong apelyido ay Mondragon, na sa araw ding yun mismo, hindi niya mababawi ang kanyang kasintahan. Lalo pat nabalitaan niya na ikinasal na ito sa lalaking mortal niyang kaaway at naging dahilan kung bakit namatay ang ama at lola niya. Makalipas ang kalahating oras, dumating na rin sila sa Isla de la Promesa. Excited na nagsibaba ng mga kapatid ni Miko at kanya-kanyang kuha sila ng kanilang jet ski na nakaparada sa tabing dagat. "Mommy?" Nagulat si Jillian nang may biglang humatak sa suot niyang bandana. Pinasuot ito sa kanya ni Miko kanina upang pang-cover up sa singit niya. Yumuko siya para lang makita si Mac, ang bunsong kapatid ni Miko na nakatingin sa kanya. "Yes, baby?" Nakangiti niyang tanong sa bata dahil sa pagtawag nito sa kanya ng mommy. Nakita niya itong sumimangot bago sumagot. "Hindi na po ako bata, mommy. Mac Arlie po ang pangalan ko." Lihim na napangiti si Jillian sa inasal ni Mac. Agad niya itong hinawakan sa kamay at tinanong, "Oh, bakit? May kailangan ka ba?" "Naiihi po ako. Pwede niyo po ba akong samahan?" Narinig naman ito ni Miko, kaya agad niyang sinaway ang bunsong kapatid. "Mac, big boy ka na. Halika, ako na lang sasama sa'yo. Masama yung makikita ng Mommy Jillian mo ang alaga mo." Napataas ng kilay si Jillian dahil sa kanyang narinig. Hindi naman siguro siya hawak sa alaga ng kapatid niya kapag sinamahan niya itong umihi, di ba? Inismira na lang niya ito. Tumalikod na lang siya upang puntahan si Missy dahil pinapaypay na siya nito. Ngunit nakailang hakbang pa lamang siya nang muling may humatak sa kamay niya. "Mommy, ikaw ang gusto kong sumama sa akin. Ayaw ko kay Daddy." Nagkatinginan silang dalawa ni Miko. Naabutan pa niya ang pagbusangot ng uso nito. Parang gusto pa nitong tirisin ng kapatid dahil hindi ito sumusunod sa kanya. "Mac!" Tinaasan ni Miko ang kanyang boses upang sawayin ng kapatid. Parang iiyak naman si Mac habang nakatingin sa kanyang kuya na nakapamewang habang matalim na nakatingin sa kanya. Nakaramdam naman ng awa si Jillian, kaya kaagad niyang pinandilatan ng mata si Miko. Nagbabanta ang kanyang tingin, warang nagsasabi na, "Pati ba naman ang bunsong kapatid mo pagseselosan mo?" Kinamot na lang ni Miko ang kanyang ulo dahil pakiramdam niya, simula na mag-asawa siya naging matigas na ang ulo ng mga kapatid niya. Hindi na sumusunod ang mga ito sa kanya. Palibhasa itong asawa niya kasi, palaging pakialamera sa tuwing pinapagalitan niya mga kapatid niya. Ayaw naman niyang kontrahin ang kanyang asawa. Paano kung atakihin ito ng tantrums niya? At ma-outside kulambo na naman siya, di ba? "Mac, halika. Sasamahan ka ni Mommy. Saan mo ba gustong umihi? Ilang metro pa kasi ang bahay niyo mula rito, kaya sa mga malalaking bato ka na lang magtago, okay?" Agad namang humawak si Mac sa kamay ni Jillian. Napabuga ng hangin si Miko habang sinusundan ang tingin ng dalawa na magkahawak kamay. Halata ang stress sa kanyang muka habang kumukuha ng isang stick ng sigarilyo mula sa pakete ng sigarilyo na sukbit sa bewang niya. Akmang sisindihan niya na ito nang may maalala. Agad niyang sinulyapan ng kanyang asawa at hindi nga siya nagkakamali. Matilim ang mga tingin nito sa kanya, waring nagbabanta ng, "Sige, ituloy mo. Makikita mo mamaya sa akin." Sa inis niya hinagas na lang niya ang pakete ng sigarilyo at lighter sa dagat at binalingan ng mga kapatid niya. Inikot ng kanyang mata ang paligid. Napansin niya kasing parang may kakaiba ang tahimik ng isla ngayon. Mabilis niyang tinawagan si Noah. "Noah, di ba sinabi ko sa iyo magpadala ka ng mga tauhan dito sa Isla Promesa?" "Nagpadala na ako, boss. Baka papunta na sila dyan mga..." Bang! Napamura si Miko matapos marinig ang isang putok. "Noah, bilisan mo. Magdagdag ka ng backup." Hindi na tinapos pa ni Noah ang gusto pa sanang sabihin. Alam na niyang kailangan ng proteksyon ng amo niya. Hindi na alam ni Miko kung sino ang uunahin niyang poprotektahan sa mga kapatid niya at asawa. Mabilis siyang tumakbo sa mga ito at sinigawan. "Missy, Mac, Mela, Mika, Mon, go back!" Isa-isang niyang sigaw sa mga pangalan nito habang hinahanap ng kanyang mga mata si Jillian at ang bunsong kapatid niya. Mabilis naman ang kanyang mga kapatid sa pagtakbo. Pabalik sa motorboat at pinaandar ito habang naghihintay na muling instructions ng kanilang kuya. Mura niya na makitang hawak ni Jake si Jillian, samantalang hawak naman ng mga tauhan nito ang kapatid niya. Mabilis niyang hinanda ang kanyang armas at dahan-dahan na lumapit sa mga ito.
Diyan ka lang, Mr. Valdalion. Kung ayaw mong pasabugin ko ang bungo nitong kapatid mo. Sigaw ni Jake, dahilan upang mapatigil si Miko sa kanyang paglalakad. Lalaki ka ba, Jake? Bakit mo kailangang idamay ang bata? Ako ang kalaban mo. Madilim ang anyo ni Miko habang nakatingin kay Jake. Gustong-gusto na niyang pasabugin ang ulo nito. Hindi ako hangal, Miko. Kilala kita. Bakit ko hindi idadamay ang kapatid mo, Aber? Maawa ka, Jake. Huwag mong idamay pa si Mac. Ako lang naman ang kailangan mo, di ba? Pakawalan mo na ang bata. Sasama ako sa'yo. Lalong nagtagi sa mga bagang ni Miko matapos marinig ang sinabi ng kanyang asawa. Hindi niya alam kung anong gustong palabasin nito. Sasama ito kay Jake upang iligtas si Mac? O dahil talagang gusto nitong bumalik kay Jake na kasintahan nito? Hahaha, kahit kailan talaga. Maawain ka sa bata, babe. Ngunit gusto ko munang makasiguro na makakaalis tayo sa teritoryo nitong asawa mo. Akala niyong dalawa, hindi ko alam na nagpakasal kayo. Gaganti ako. Pagkatapos niyang sabihin yun, ay agad niyang niyudyod si Jillian, hila-hila ang buhok nito. Jake, pakawalan mo ang asawa ko. Galit na galit si Miko habang hinahabol si Jake. Ngunit agad naman siyang napatigil sa paglalakad nang makitang tinutukan nito ng armas ang kanyang kapatid. Kuya, Daddy! Bumulahaw ng iyak si Mac dahil nasaktan siya sa bakal na biglang diniin sa sentido niya. Jake, huwag ka lang papahuli sa akin. Tatapusin talaga kita. Ngayon lang si Miko nakaramdam ng takot sa buong buhay niya. Yung tipong wala siyang magawa, kundi ang tignan nila ang mahal niya na unti-unting nilalayo sa kanya. Jake, hindi ako sasama sa'yo. Hanggat hindi mo pinapakawalan si Mac, magpapakamatay ako dito. Galit na sigaw ni Jillian, ngunit hindi pa rin siya pinapansin ni Jake. Malapit na kasi sila sa kanyang kotse na nakaparada sa labas ng gate ng Isla Promesa. Batid niyang hindi pa siya gaanong kilala nito dahil minsan sa isang taon lang sila kung magkita. Galit niyang kinagat ang kamay ni Jake, dahilan upang lumuwag ang pagkakahawak nito sa buhok niya. Sinulit niya ang pagkakataon upang hatakin si Mac mula sa kamay ng isa niyang tauhan at agad niya itong niyakap upang maproteksyonan ang katawan niya. Sige, subukan niyong lumapit. Tatapusin ko ang buhay ko. Naiiyak niyang sigaw habang dinidiin ang matulis na bagay sa ulo niya. Babe, alam kong hindi mo kayang gawin yan. Bakit mo papatayin ang sarili mo para lang sa batang yan? Halika na, ibigay mo na yung batang yan sa tauhan ko para mapabilis ang pag-alis natin dito. Bali walang sagot ni Jake sa kanya habang si Miko naman ay kinakabahan sa maaaring gawin ni Jillian. Alam niyang hindi ito nagbibiro kapag sinusumpong ng tantrums nito. Nang makita niyang mas lalo pang lumapit si Jake, agad na siyang sumigaw. Jillian, itigil mo yan! Ngunit hindi nakinig ang dalaga. Agad niyang hiniwa ang kanyang muka gamit ang bagay na yun. Hinablot niya ito kanina mula sa baywang ng tauhan ni Jake. Nasindak naman si Jake sa ginawa ni Jillian, dahilan upang mapatigil sila ng mga tauhan niya sa paglalakad. Ginamit ni Jillian ang pagkakataon na yon upang ilayo si Mac. Saglit siyang bumulong sa tenga ni Mac, kaya agad itong tumakbo papunta kay Miko. Galit na galit si Jake dahil sa ginawa ni Jillian, kaya mabilis niyang hinablot ang hawak nito mula sa kamay nito. Marahas niyang sinabunutan ito sa buhok at persahang pinasok sa loob ng kanyang kotse. Kakaalis lang ng sasakyan ni Jake ay saka naman dumating ang mga tauhan ni Miko. Mga wala kayong silbi, ang bagal niyong kumilos. Sigaw ni Miko sa kanyang mga tauhan nang dumating ang mga ito. Ano pang hinihintay niyo? Habulin niyo! Parang puputok ang butsi niya sa sobrang galit dahil kinuha ni Jake ang kanyang asawa. Binalingan niya si Mac at dinala muna ito sa mga kapatid niya. Missy, ikaw na ang bahala sa kanila. Bilisan niyo at bumalik na kayo sa bahay. Delikado rito. Pinaiwan ko doon si Noah para proteksyonan kayo. Mabilis na tumangutango si Missy at nag-aalalang tinanong ang kuya niya. Kuya, si ate, okay lang ba siya? Kaya nga mauna na kayo sa bahay dahil ililigtas ko pa ang ate niyo. Naiirita niyang sagot sa kapatid dahil nagmamadali na siya. Kuya Daddy, binulong sa akin ni Mommy kanina. Mahalaga ka daw sa buhay niya, kaya hindi niya hahayaan na may mangyaring masama sa akin. Ang galing ni Mommy, mabilis niya akong inutusan na tumakbo papunta sa'yo. Biglang napalis ang inis ni Miko nang marinig ang sinabi ng kanyang bunsong kapatid. Talaga, Mac? Ano pang sinabi ng Mommy Jillian mo? May iba pa ba siyang sinabi tulad ng, mahal ko ang kuya mo?
Sumimangot si Mac at bakas ang pagtataka sa kanyang mga mata dahil sa mga tanong ng kanyang kuya. Hindi po niya sinabi eh. Ang sabi lang niya, mahalaga ka raw sa buhay niya. Kuya, anong klaseng tanong yan? Hindi mo pa ba narinig kay ate na mahal ka niya? Akala ko ba, sabi ni ate, kaya kayo nagpakasal dahil nagmamahalan kayong dalawa? Hindi na sumagot pa si Miko. Mabilis lang niyang inutusan si Zale na siyang nagmamaneho ng motorboat. Na umalis na dahil hahabulin pa nila ang kanyang asawa. Nang makitang papalayo na ang motorboat, agad rin siyang sumakay sa kanyang ekstrang kotse na nakapark sa tapat ng kanilang mansyon. Minsan sumasagi sa isip niya ang sinabi ni Missy, ngunit alam niyang nagsisinungaling lang si Jillian dahil ayaw nitong ipaalam sa kapatid niya kung ano ba talaga ang namamagitan sa kanilang dalawa. Kailangan na niya ngayon ng magmadali. Hindi siya papayag na hindi mababawi ang kanyang asawa. Handa siyang pumatay ng tao. Makuha lamang ang babae na para lamang sa kanya.